Kayo po ba ay nabubuhay sa diskarte? Ano yung diskarte? Nagagawa natin ng paraan ang lahat ng mga bagay, kaya nadidiskartehan natin. Yung iba naman ay sinasabi nila na dahil sa kanilang kaalaman, kakayanan, talino, kaya malaking debate, malaking diskusyon ang diskarte at diploma. Ano ba raw mayroon dapat, diploma o diskarte? Pero isa lang ang kinahantungan nito. Bakit naghahangad ng diploma? Bakit nagpapakadalubhasa sa diskarte? Upang lahat ng kanilang kailangan ay matugunan. Ngayon, alam natin, lagi nating naririnig, iba yung gusto natin kaysa kailangan natin. Ano ba ang hinahangad natin? Marating ang kagustuhan natin? Mapunan ang lahat ng gusto natin? O mapunan ang lahat ng kailangan natin? Ngunit hindi maiwasan na mayroong panahon, sabi dito sa Biblia, na may panahon na talagang mahigpit ang ating pangangailangan. Kasi ang karaniwang araw-araw na pangangailangan natin, pagkain, damit, tirahan, tahanan, inumin, o kung tayo ay mayroong sakit na minsan dinadaan lang natin sa pagpapalipas, hindi natin iniintindi, kaya minsan lumuluba ang sakit dahil binabaliwala lang natin sapagkat kaya naman natin, kaya nating diskartehan, kaya nating tiisin, at hindi natin namamalayan lumalala ng lumalala yung sakit. O kung anumang pangangailangan, parang sira ng sasakyan, pag habang tumatakbo ang sasakyan, hindi natin mini-maintenance sapagkat tumatakbo pa naman hanggang sa makita natin na mas malala na, mas lumaki na yung sira. Ganyan minsan sa buhay. Binabaliwala natin ang mga maliliit na bagay sapagkat akala natin dahil sa ating diploma o kakayanan o dahil sa ating diskarte ay makakaraos tayo. Subalit ang Biblia ay may malinaw na gabay sa atin. Tayo man ay nasa kakayanan o tayo man ay nasa pamamaraan na ginagawa natin, meron pong nais ang Diyos sa atin. Na maunawaan natin na ang lahat ay dapat dinadaan natin sa paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya tayo ay laging inaasahang mananalangin sapagkat sabi, magsilapit tayo sa Panginoon. Tingnan natin kung paano ginagawa ng Diyos ang pagtugon sa ating pangangailangang karaniwan at sa ating mahigpit na pangangailangan. Balikan natin ang ating binasa sa Hebreo 4, ang talatay 16. Magsilapit tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magtamo ng awa, makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya may dalawang mahalaga na pinapangalagaan tayo. Una, sabi, makasumpong tayo ng biyaya. Biyaya ng Diyos. Diyan tayo nabubuhay. Kahit sabihin mo pang may tinapos ka, may diploma ka, kahit sabihin mo pa na magaling kang dumiskarte, pagkapusin ka ng biyaya. Dapat ang mga port watchers, ang mga Christians, tayo lahat ng mga anak ng Diyos, lagi nating sasabihin, tayo ay nabubuhay sa biyaya. Ang biyaya lang ng Diyos ang nagsusustain para matugon ang lahat ng ating pangangailangan. Sapagkat sa biyaya, alam natin na kahit hindi mo pinagpaguran yung biyaya ng Diyos na hindi mo maisip. Sabi nga po sa aklat ng Epeso, ang kapitulo ay 3, ang talata ay 20. Ito ang isa sa halimbawa na umaasa ka sa masaganang biyaya
ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Efeso 3, ang talata ay 20. Makikita natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon sa makapangyarihang gumagawa ng lubhang sagana ng higit sa ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin. Alam nyo, sa biyaya ng Diyos. Doon sa gitna ng iyong kakayanan, ng iyong diploma o ng iyong skill, ng iyong talino o ng iyong diskarte, pag hindi samahan ng biyaya yon, kakapusin din po tayo. Kaya yung panahon ng pangangailangan, hindi ka matutulungan. Kaya ang ating inaasahan sa panahon ng pangangailangan o mahigpit na pangangailangan, yung biyaya ng Diyos. Kasi yung biyaya ng Diyos, sabi, gumagawa ang kapangyarihan ng Diyos. Yung God's providence. Ang kamay ng Diyos na hindi nakikita ay gumagawa sa atin. Yun ang tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Higit sa iyong iniisip. Kasi ang ating isip, ang ating ginagawa, merong limitasyon. Pero ang biyaya, higit sa iyong iniisip. Higit sa iyong inaasahan. Minsan nga, umaasa tayo. Diba? Pero yung inaasahan natin, malaki. Pero ang dumarating, pag kinapos ng biyaya, maliit.